Naman po sa Tagalog, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung context po ng verse na to, si Paul po na pinapasalamatan niya yung Philippian church sa generosity nila na sinusupport yung ministry niya. Doon po yung mababasa sa Philippians 4 verse 14 to 18. Nagbibigay po yung Philippian church sacrificially, and in return, si Paul po inassure yung mga Philippian church na yung Panginoon ay hindi sila pababayaan, bagkus bibigyan po sila ng kung paano po sila magbigay sa Philippian church. Parang tulad din po yan sa atin, na kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon ng buong puso, ang Panginoon hindi magsasawang ibalik yung mga ibinibigay natin sa Kanya. So, yun lang po yung pinakatos na dapat hindi po natin pinagdadamutan yung Panginoon, kasi yung Panginoon never po nagdamot po sa atin. So, yun po. Ngayon naman po, ipag-pray po natin yung ating ibibigay sa Panginoon. Lahat po tayo ay pumikit. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa malakas na pangangatawan, Lord. Maraming salamat, Lord, sa buhay, Lord, na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw, Lord. Tunay nga, Lord, na wala kang katulad, Lord. Tunay nga, Lord, na kami, Lord, ay minamahal mo, Lord, kahit kami, Lord, ay makasalanan, Lord. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko po ang aming ibibigay ngayong araw na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa blessing, Lord, na ibinibigay niyo po sa amin kahit po, Lord, na nagdadamot po kami sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ito na po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ipanalangin po natin yung mga handog po natin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga ikapo na ito, O God. Salamat, Lord, sa aming mga kakayahan, Panginoon. Ikaw yung nag-enable sa amin, Panginoon, to give cheerfully and faithfully sa gawain mo. Lord, we pray na pagyamanin mo yung puso ng bawat isa, yung buhay ng bawat isa, hindi lang po materially, Panginoon, hindi lang po yung sa financial, Panginoon, higit sa lahat. We pray na pagyamanin mo yung bawat isa spiritually, Panginoon. Nang sa ganon, Lord God, patuloy po na may hayag ang Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala yung mga bagay na ito, Panginoon. We know, Lord God, and we trust na gagamitin mo ito, Panginoon, para po sa pagpapalawak, Panginoon, ng kaharian mo dito sa lupa. And Lord, thank you for sa pagtitiwala mo rin po sa amin, Panginoon. And Lord, thank you for sustaining us sa bawat araw, Panginoon, for the strength, O God, na
patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, O God. Maging Lord sa amin pong ang pag-aaral po ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon. At Lord, patuloy naming ide-declare, Lord God, na ang presensya mo lamang ang tanging maghari, Panginoon, sa lugar na ito at tunay na maitaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, we pray for restoration gamit po sa pamamagitan po, Panginoon, ng salita mo sa amin po ngayong umaga. Salamat, Lord. We praise you and we honor you. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag po muna tayong sumandal. No, para po gising tayo. And let us allow the Lord to speak to us this morning po. Punta po tayo sa mensahe po ng Panginoon sa umagang ito. Nasa series pa rin po tayo ng 10 Commandments. And this morning po pag-uusapan natin yung pangalawa sa huling utos ng Diyos, no? Ang 9th commandment o ang ika-9 na utos. Nabanggit po sa atin sa mga previous lessons natin na ang 10 utos ay nagko-convey kung paano dapat natin ibigin ang Diyos at ang ating kapwa. Sa Bible po, these commandments ay inilagay sa kaban ng tipan o doon po sa tinatawag na the Ark of the Covenant na nagpapahayag po ng kahalagahan ng buhay at identity ng mga Israelita. At yung mga utos pong ito ay naging foundation din po ng iba pang mga utos ng Diyos. Kung babalikan po natin yung mga commandments from 5th to 8th, na igalang mo ang iyong ama at ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya at huwag kang magnanakaw. Makikita po natin na very straightforward yung mga utos na to. At yung ibang tao talagang kinoconsider yung mga commandments na to as big sins, no, o malalaking kasalanan. At dito po sa mga utos na to, marirecognize din agad yung seriousness ng Lord nung binigay niya po yung mga commandments na to. Ang 9th commandment po, kapag binasa po siya, hindi lahat ng tao may isip agad na ito po ay kautusan tungkol sa pagsisinungaling. And some people daw po tinuturing po itong less serious among the other commandments. Ang 9th commandment po, according sa Exodus chapter 20 verse 16, ay huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Sa New International Version po or yung NIV, ganito yung translation. You shall not give false testimony against your neighbor. No, ang salita pong false testimony ay may iba't ibang expressions po sa salitang Hebreo. Merong ed-saker, ed-saw, ed-kazab. No, na nangangahulugan po ng deceptive witness, worthless witness, or lying testimony. These variations po emphasize yung different shades ng dishonesty. No, katulad na lang po ng intentional na pagsisinungaling at yung deceitful na pagbaluktot po sa katotohanan. Kung babalikan po natin yung binanggit nating English translation kanina ng commandment na to, makikita po natin na word per word, no, yung naging translation nito from Tagalog to English. Para po mas maunawaan natin, may isa pong version sa English, no, English Bible, yung may direct or straightforward na kahulugan. Sabi po sa New Century Version, you must not tell lies against your neighbors. No, very easy to understand. Sinasabi po ng ika-9 na utos ng Diyos na hindi daw po dapat tayo magsinungaling laban sa ating kapwa. The Bible tells us that God hates lying. Very aware po tayo ng pagsisinungaling ay kasalanan. No, kahit po mga bata, alam na ang pagsisinungaling ay masama. Sa Kawikaan, chapter 6, verses 16 to 19, sinasabi po na ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan.
pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Verse 19, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Napansinin po natin na 2 po sa 7 bagay na kinasusuklaman ng Diyos ay may kinalaman po sa pagsisinungaling. Sa Bible po, makikita natin na may 6 na expressions din na ginamit tungkol po sa lying across 16 passages sa Old Testament. Ibig sabihin lang po nito, vinuview po ng Diyos yung bagay na to as a widespread and dangerous sin. No, laganap at mapanganib na kasalanan na strongly kailangan pong i-address sa buhay po ng mga Israelita. In biblical times, yung mga court cases po ay nakadepende heavily po doon sa mga witnesses o sa mga saksi. Dahil sa panahon pong yon ay wala pa pong mga modern forensic evidence. The legal trial po forms the background ng commandment na ito, kung saan yung isang false witness o yung isang huwad na saksi ay pwede pong makaranas ng isang matinding kaparusahan kapag napatunayan po na siya ay hindi nagsasabi ng totoo o kung siya po ay nagsisinungaling. Witnesses during that time were very important. Sa Deuteronomy chapter 17 verse 6, mababasa po natin na ang hatol po na kamatayan ay igagawad lang kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. At sabi po doon, hindi sapat ang patotoo lang ng isang saksi. Ang rason po ay dahil ang isang false witness ay may potential na mag-cause ng injustice doon po sa innocent party. No, and this verse po is also part of God's instruction sa mga Israelita about carrying out justice, specifically po sa mga serious cases na maglilid po sa death penalty. Isa pa pong dahilan ay dahil nais ng Diyos na ma-make sure na yung buhay ng tao ay hindi po ma-take lightly. At upang yung court system po nila ay hindi makorrupt sa salita lang po ng tao. This time po, tignan natin sa 2 perspective yung command, yung 9th commandment. Una po, sabi dyan, you shall not intentionally speak that which is untrue. O hindi dapat natin sinasadyang magsabi ng hindi totoo. Hindi dapat hindi dapat natin sinasadyang magsabi ng hindi totoo. Leviticus 19:11-12 says, do not steal, do not lie, do not deceive one another, do not swear falsely by my name and so profane the name of your God. I am the Lord. This chapter po from the book of Leviticus is dealing po with the application ng ilan po sa 10 utos ng Diyos. No, in-expand po ng mga verses na to yung scope ng 9th commandment beyond a courtroom testimony. At malinaw po na kasama dito yung lahat ng forms o klase ng pagsisinungaling. No, ano-ano po yung mga nabanggit dito? Una, sabi dyan, do not lie. In general, pinagbabawal nito yung lahat ng uri ng kasinungalingan. Pangalawa, do not deceive. No, huwag manlinlang. Ito po, mas malalim to, compared po doon sa unang nabanggit. Covered po nito yung pagmimislead o pangtitrick, pati po yung pagpigil sa katotohanan sa paraan po na ito ay nakakapaminsala ng buhay ng ibang tao. At pangatlo po, do not swear falsely using God's name. No, huwag manumpa ng may kasinungalingan gamit ang pangalan ng Diyos. This point po addresses making oaths in God's name while lying, na alam po natin nakakasira at nagdi-dishonor po sa pangalan ng Diyos. Sa Colossians chapter 3 verses 9-10, ineko ni Apostol Pablo yung sinabi pong ito sa Leviticus at ginawa niya pong wider yung mga applications nito.
reminding the believers na ang pagiging totoo ay mark po ng isang buhay na binago ng Diyos. Sabi po doon, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati niyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Verse 10, isiniot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo nyo siyang makilala. Muli po, ang truthfulness ay hindi lang po isang rule o tuntunin na binigay ng Diyos para po sundin natin. But it is a defining mark of our new life in Christ. Dito po, Paul warns the believers na alisin ang kasinungalingan dahil hindi na po dapat ito bahagi ng ating pagkatao. Lying belongs to our old self, na may sinful nature na ngayon po ay hinubad na natin. Ngayon po, tayo mga Kristyano ay tinawag to put on the new self, na isa pong binagong identity o pagkakakilanlan na continually renewed through and according po sa larawan ng Diyos. This also means po that honesty is not optional. Sabi mo sa katabi mo, honesty is not optional. No, dapat po natural na lumalabas sa atin ito bilang mga taong binago ng Diyos. It is the natural outworking of being made new in Christ na sumasalamin po sa kung sino ang Diyos sa ating buhay. Pangalawang perspective po, you shall not speak evil against other people. You shall not speak evil against other people. O huwag kang magsasalita ng masama laban sa ibang tao. Yung iba po siguro sa atin, alam na ang 10 Commandments ay 2 beses pong inulit sa Bible. No, una po sa Exodus at pangalawa sa Deuteronomy. Ang Book of Deuteronomy po nag-take place after 40 years. Noong unang binigay po ang 10 Commandments sa Exodus. And this time po, nasa labas na po ng border ng Kanaan yung mga Israelita, kasama po si Moses. Sinabi po ni Moses sa kanila yung 10 utos, no, explaining it to them further. Kung aaralin po natin ito, somehow may makikita po tayong minor differences. Pero not in words, kasi pag kinumpare po natin yung nasa Exodus at saka sa Deuteronomy, worded the same po sila. Pero yung background and emphasis po sa Deuteronomy, nag-add po ng layers sa kahulugan nito, especially po sa 9th commandment. Kung babalikan po natin sa Exodus, kung saan unang ibinigay po ang 10 utos sa mga Israelita as God's newly freed covenant people, ang 9th commandment po was primarily about sa pag-ensure ng legal justice. No, katulad ng hindi pagsisinungaling at hindi pagbibigay ng false testimony sa ibang tao. At sa Deuteronomy po, makikita natin ito as renewal of the covenant. And this time po, with the new generation of Israelites. Dito po, pinaalalahanan sila ni Moses na ang utos na ito ay hindi na lang basta rule, no, but a call to covenant faithfulness. Hindi na lang po nito sakop yung court system. Sa Book of Deuteronomy po, mas pinalawak yung call to truthfulness sa community life. Ibig sabihin po, it carries a more relational and communal emphasis. No, dahil hinahanda po ni Moses yung mga taong ito for a long-term living. Sabi po, yung salitang false, no, sa false testimony sa Exodus ay nangangahulugan po ng untrue or hindi totoo. Dito po sa Deuteronomy, translated po yung word na false as insecure, empty, or worthless. Ibig sabihin po, higit pa po ito sa kung ano ang hindi totoo. At kasama po dito yung pagsasalita ng masama o hindi maganda sa ating kapwa. Ito rin po yung tinutukoy ni James na sa Santiago chapter 4:11.
Sabi po dito, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o mahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Dito po, Apostle James builds on the 9th commandment sa pamamagitan po ng pagbibigay niya ng babala sa mga mananampalataya. Laban po sa paninirang puri and destructive speech within the community of faith. Sinasabi po dito na ang paninirang puri sa isang kapatid o sa isang tao ay hindi lang po tungkol sa pagsira sa reputasyon, but also to set yourself above God's law, which commands love for one's neighbor. No, nag-uutos po na mahalin natin ang ating kapwa. James explains na kapag ang isang tao ay nagsasalita laban sa iba, they are effectively judging God's law. Sa halip po na sundin ito. Hina-highlight din po dito yung paninirang puri or yung slander sa English. No, ito po ay higit pa po sa pagsasalita sa kapwa ng walang pag-iingat. But it is also a rebellion against God's command to walk in truth and love. Sa Bible po, may na-mention po na iba't ibang paraan kung saan ang isang tao po ay nakakapagsinungaling or maaring makapagsinungaling. Una po, when we speak falsehood directly o yung direktang pagsisinungaling. No, ano po yung mga halimbawa nito? Perjury, slander, spreading gossip, no, o yung pagkakalat po ng bagay na hindi totoo. In short, chismis po. Flattery and false teachings. No, sabi po sa Exodus 23, verses 1 to 3, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Verse 3, ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Nung sinabi po ng Diyos na tayo po ay hindi mga taong tinawag para maging huwad na saksi o mga false witnesses, hindi lang po sa katotohanan concern ang Panginoon, pero maging sa pagbibigay po ng katarungan or dun sa justice. In the Old Testament, the law treated perjury very seriously. Na may account po sa Deuteronomy na nagsasabi na kung ang isang malicious witness ay mag-take stand para po akusahan ng isang tao ng isang krimen, ang mga judges po must make a thorough investigation o dapat po silang magkaroon ng masusing pagsisiyasat. At kapag napatunayang siya po ay nagsisinungaling o nagbibigay ng maling patotoo, sabi po doon gagawin sa kanya yung bagay na gusto niyang gawin sa taong pinagbibintangan niya. Speaking falsehood directly includes po yung pakikisama sa mga taong nagtitwist ng katotohanan. Yung mga taong nag-give in sa peer pressure, no, just to support yung kasinungalingan ng kanyang kasama o kaya ng mga kaibigan niya. Maging yung pagpapakita po ng favoritism with the intention to distort justice. In the Old Testament time, binibigyang babala po ng Diyos ang mga Israelita na walang maliit at walang malaking kasalanan. And whether personal or collective po, basta ito po ay nag-cause ng pagkasira ng buhay o ng reputasyon, nagresulta man po ito sa corrupt justice, therefore, ito po ay considered as direct offense against God. Pangalawang paraan po kung saan ang tao ay nakakapagsinungaling ay kapag intentionally gusto niyang makapanlin lang or when he or she intends to deceive other people. One way we do this is by misinterpreting the truth
o yung pagbibigay ng maling pakahulugan sa isang bagay na totoo. Isang halimbawa po nito ay makikita sa Mateo 26. Mateo chapter 26. Ito po yung story kung saan mababasa natin yung mga bulaang saksi na pumunta po sa paglilitis para kay Jesus. Kasama po ng mga chief priest at ng buong Sanhedrin, naghanap po sila ng maling ebidensya laban po kay Jesus para maipapatay siya. Pero sabi po sa verse 60, they did not find any. They did not find any. Wala po silang nakitang evidence na magdidiin sa kanya. Kahit pa po maraming mga false witnesses o mga bulaang saksi yung lumapit para po mag-testify against po sa Panginoong Jesus. Pero sa verse 61, makikita po natin na may lumitaw na dalawang false witnesses. Nasabi po doon, sa wakas, may dalawang humarap. At sinabi ng taong ito, na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Question po, sinabi po ba ito ng Panginoong Jesus? Sinabi po ba yan ng Panginoong Jesus? Yes, no? May sinabi pong similar dito ang Panginoong Jesus. Pero these false witnesses misinterpreted the truth by speaking Jesus' words out of context. At mababasa po natin sa mga succeeding verses na hindi po nagsalita si Jesus. No? Nung tinanong po siya kung may masasabi ba siya tungkol sa paratang sa kanya. Sabi po sa verse 63, hindi umimik si Jesus. Alam niyo po minsan, katulad din po tayo ng mga taong ito na nag-akusa sa Panginoong Jesus. No, sa paanong paraan po? We can intentionally deceive other people by living a hypocritical life. Sa Mateo 15, verse 7 to 18, to 8, Mateo 15, verses 7 to 8. Sinabi po ng Panginoong Jesus sa mga Pariseyo na sila ay mga mapagkunwari. Na tama ang sinabi ni Propeta Isaias no, tungkol sa kanila. Na yung paggalang nila sa Diyos ay pakunwari lang. Sapagkat sa bibig at hindi po sa puso nanggagaling yung kanilang papuri sa Panginoon. Let us remember po that pretending to honor God on the outside, o pagkukunwaring pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan po ng mga bagay na sinasabi at ginagawa natin, ay isa po sa mga paraan para tayo po ay makapagbigay ng maling patotoo sa ibang tao. Third way, the Bible says we can be guilty of lying is when we mix lies with the truth. O kapag hinahaluan daw po natin ang katotohanan ng kasinungalingan. Narinig niyo na po ba yung salitang half-truth? Kalahating totoo, kalahating hindi. Pag sinabi pong half-truth, ito po yung pag ang isang tao ay nagsasabi naman ng totoo, pero may iniiwan siyang mga importanteng detalye pag nagkukwento siya. Okay, nagpe-present siya ng facts, no? Pero namimisled niya yung kausap niya na maniwala sa isang bagay na hindi naman po fully accurate. Biblically, a half-truth is still falsehood. A half-truth is still falsehood. Dahil tinitwist po nito yung reality for selfish gain. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 4 verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. Hindi kami nanloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming pinapangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Bilang mga Kristiyano po, kailangan nating i-adapt yung courtroom standard. No, kapag sinasabi ng isang witness yung linya na to, kapag siya po ay magte-testify, sabi po doon, tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
Again, ang half-truth is nothing more than a whole lie. Tandaan po natin na kapag in-exaggerate natin, kapag sinusubukan nating baluktutin ang katotohanan gamit ang iba't ibang paraan, tayo po ay nagkakasala sa Diyos under the 9th commandment. Ang bawat isa po sa atin ay nakapagsinungaling na. Tama po? At some point po sa buhay natin, na-commit na natin yung kasalanan na to. Pero ang question, bakit ba tayo nagsinungaling? No? O bakit ba nagsisinungaling ang mga tao? Bakit mahirap po sa mga tao yung magsabi ng totoo? Sabi po sa nabasa ko, ang mga bagay daw na nagiging dahilan para magsinungaling ang isang tao ay para, number 1, to protect yung kanyang sarili. Pangalawa, to gain advantage. At pangatlo, to impress and harm others. Pero the ultimate reason bakit nagsisinungaling ang tao ay dahil po sa ating sinful nature. No, na sobrang prone po sa kasalanan. Yung mga nabanggit po nating dahilan ay lagi pong may kaakibat na resulta. No, ano po yung mga resulta kapag tayo po ay nagsisinungaling? No, ito po ay nagli-lead sa pagkasira ng tiwala, sa sirang relasyon, and it also breaks our fellowship with God. Ang kasinungalingan po ay hindi lang basta lumabas, no? Bigla na lang lumabas o bigla na lang lumitaw. Meron po itong pinagmumulan. At sinasabi po ng Bible na may dalawang sources ito in particular. Una na po dito ay si Satan, who is the original source of all lying. So Genesis 3, makikita po natin yung first recorded lie na sinabi po ni Satanas. Ito po yung kwento ng pagkain ni Eva at ni Adan sa bungang pinagbabawan. Now God told them not to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Dahil kapag sila po ay kumain, tiyak po na mamamatay sila. Pero sabi po ng ahas na ginamit ni Satanas as his instrument para linlangin si Eva. Sabi po sa verse 4, hindi totoo yan. No, hindi kayo mamamatay. At syempre po, alam natin na yung bagay na yon ay isang kasinungalingan. Jesus described Satan this way. Sabi po sa John chapter 8, verse 44. Ganito po yung description ni Jesus kay Satanas. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all lies, Sa Tagalog po, sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. Kung iisipin po natin, na base po sa mga verses na binasa natin sa Genesis, si Satan po ang unang gumawa at nagsabi ng kasinungalingan. At sa Book of John, tinawag po siyang the father of lies, so ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin po nito, ang pagsisinungaling ay natural po sa kanya. No, dahil ang bagay pong ito ay likas kay Satanas. Nature niya po ang magsinungaling. Second source po is the human heart. The Bible tells us that lying also finds its source in the human heart. Sabi po sa Mateo 15:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Lucas 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Samantalang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi.
No, ang mapanlin lang pong mga salita ay outward expressions po ng isang taong pusong puno ng kasamaan. And when people lie, hindi po character ng Diyos ang nire-reflect ng kanilang buhay. No, kung hindi po ang Diyos yon, sino po? This means lying is not merely a slip of the tongue, no, but a spiritual issue rooted in the human heart. Ibig sabihin po, pag nagsisinungaling ang isang tao, hindi pwedeng maging excuse yung nadulas lang ako or nadulas lang siya. Dahil ang totoo po, ito po ay isyong spiritual na nag-ugat po sa desire at motibo na nasa puso po ng taong ito. Satan is still the ultimate source of lies. Pero ginagamit niya ang puso ng tao upang sa pamamagitan po nito ang bawat isa ay magkasala. May isang account po sa Bible kung saan nabanggit po yung dalawang sources na to. Nasabay silang ginamit. Sa Acts 5, no, ito po yung kwento nila Ananias at Sapphira na na-mention din po sa atin last week. Sila po yung mag-asawa na hindi naging tapat sa kanilang handog para sa Panginoon. Sabi po sa verse 3 sa English, "Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land?" Now let us understand po that when we break the 9th commandment, we are speaking the devil's language. And we are doing the devil's work. Ulitin ko po, sabi doon, kapag daw po nilalabag natin ng ikasyam na utos ng Diyos, tayo po ay nakikiparticipate sa ginagawa ng dyablo. Dahil po doon, dapat maging sapat na motivation po yun sa atin para hindi po tayo magamit ng kaaway sa kasamaan, lalo na po sa pagsisinungaling. Ang general scope po ng 9th commandment is the sanctity of truth o yung kabanalan po ng katotohanan. Kasama po dito yung pagiging tapat ng isang tao sa lipunan and our duty po to maintain our own and neighbor's good name. And since ang utos pong ito is all about truthfulness, at alam po natin na ang Diyos ang source ng lahat ng katotohanan, tayo po bilang kanyang mga mananampalataya are to support and to defend the truth sa atin pong mga buhay, sa atin pong mga tahanan, dito po sa ating simbahan, and even po in our society. And considering the fact po na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, now let me share some practical ways na to live out the truth o para maipamuhay po natin araw-araw yung katotohanan na tinutukoy po sa salita ng Diyos. Una po dito, let us diligently keep watch over the sins of the tongue. O maging masigasig po tayo na bantayan yung mga salita na lalabas po sa ating mga bibig, sa ating pong mga labi. No, bantayan po natin yung bawat salita na lalabas po sa ating mga labi. Sabi po sa Santiago chapter 3 verse 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Ang tao po, by nature, ay may tinatawag pong pagtatangi, no, against sa katotohanan. And we should be watchful po, no, sa mga paraan na nadidistort po yung bagay na ito. Ang mga false speeches, katulad po ng chismis, paninirang puri, at pagbibigay ng maling patotoo, ay dapat wala pong puwang sa ating mga puso. No, hindi lang po dahil napapalungkot natin at nagkakasala tayo sa Diyos, kundi dahil mabilis po itong mag-spread o kumalat at magdulot po ng malaking pinsala sa buhay ng ating kapwa. Maging masigasig po tayo
nabantayan yung mga salita na lumalabas po sa ating mga labi. Pangalawa po, bear in mind that God is both sovereign and the source of all truth. Lagi po nating isipin na ang Diyos ang may kontrol at pinagmulan ng lahat ng katotohanan. Hindi na po questionable sa atin na ang Diyos po ay maaasahan. Na maging yung kanya pong salita at mga pangako ay hindi tayo bibiguin. And these truths po ay nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon kung saan magbibuild po ito ng coherent and consistent worldview. One that gives hope at tiwala habang tayo po ay nandito at nabubuhay sa mundong unstable o hindi matatag. Sa John chapter 17 po, ipinanalangin ni Jesus yung kanyang mga disipulo na i-sanctify sila sa pamamagitan ng katotohanan. Even Apostle Paul reminded the Ephesians doon po sa kanilang seal o sa kanilang tatak sa pamamagitan po ng banal na spirito nang marinig po nila at maniwala sila sa salita ng katotohanan. At tayo po bilang mananampalataya ni Kristo, we are called to put our trust in the true and living God who never lies. Yung reality po na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay at pinagmumulan po ng katotohanan ay sapat pong dahilan upang ang bawat isa po sa atin ay makaranas po ng kapahingahan sa piling po ng Diyos. And lastly po, let us study and know the truth which will set us free. Napag-aralan po natin at alamin yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Truth is embodied in the person of Jesus Christ. Truth is embodied in the person of Jesus Christ na siyang daan, katotohanan at buhay. Maraming description po ang ginamit sa aklat ng Juan tungkol po sa Panginoong Jesus. He is called the true light, the true bread, and the true vine. At bilang embodiment po ng katotohanan, Christ bled and died upang tayo po ay mapatawad sa lahat ng maling patotoo, sa lahat ng kasalanan po na ating nagawa gamit po ang ating mga dila. And I-encourage po tayo sa Colossians 3:16 to let the word of Christ dwell in us richly. Hayaan daw po nating lubusang manatili sa ating mga puso ang salita ni Kristo. We should cultivate a deeper knowledge of Jesus and His truth. Sa paano pong paraan? Una, sa pamamagitan po ng araw-araw na pagbubulay po ng kanyang salita. Kung saan matatagpuan po natin ang katotohanan. Pangalawa, hide it in our hearts. Itago o ilagay po natin ito sa ating mga puso upang hindi po tayo magkasala sa Diyos. At pangatlo, gamitin po natin ito sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Paano po natin malalaman yung katotohanan? Sabi po doon, 3 bagay. Araw-araw na pagbubulay, hide it sa ating mga puso or keep it in our hearts. At gamitin po natin ito para po mapangaral ang salita ng Diyos. Bilang pagtatapos po, the 9th commandment reminds us that truth is not just a matter of words. Katulad po ng ibang utos, ito po ay usapin din na nag-uugat po sa ating mga puso. False testimony is not a small sin. Hindi po ito maliit na kasalanan. Ang bagay pong ito ay hindi dapat i-consider na maliit na kasalanan. Dahil una po sa lahat, wala naman pong maliit at malaking kasalanan. Ang kasalanan po ay kasalanan. Lahat po yan ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. False testimony is a serious offense because it strikes yung very nature ng Diyos na siyang katotohanan. And it also wounds the people na tinawag po para mahalin natin. As God's people, malinaw po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. And that is to bring life.
sa pamamagitan po ng pagsasabi ng katotohanan sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. May our lips be fountain of honesty, na maging yung atin pong mga dila ay maging kasangkapan po ng kapayapaan. Lagi po nating ipanalangin na yung pananalita natin ay parati pong magsilbing mabangong handog sa atin pong Panginoon. Na magamit lang natin yung ating mga labi sa mga salitang nagbibigay buhay at parangal po sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya po ng mensahe mo sa umagang ito. Patuloy ka po namin kinikilala bilang Diyos na nagmamahal at lagi pong nasa katotohanan. And because you are the God of truth, naniniwala po kami na desire mo, Panginoon, na magsettle yung katotohanan na nagmumula sa iyo sa amin pong mga puso. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran dahil kami po ay minsan ding naging kasangkapan ng kasinungalingan. Forgive us, Lord, for we fail to stand for what is right. Linisan mo kami, Panginoon, ang aming mga labi at puso so that our words and life may always honor you. Salamat, Lord. Maging sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin po namin ng bawat isa ay tunay pong natuto mula po sa iyong salita, O God. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin at salamat po na nakasama po namin ang banal mong presensya, Panginoon. We praise you and we love you. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.